What's up mga mananap? Welcome back sa ating mga short tutorial. At sa video na ito, papakita ko sa inyo kung paano magpalit ng main jet ng ating karburador. Bakit ko nga ba papalitan yung main jet ng ating karburador? Sa Shopee may nabili ako itong isang set na to from 90 to 98 yata. Pero 98 yung ikakabit natin. Bakit nga ba? Ito ang chart. Kung mapapansin nyo sa chart, sa TMX 155, kaya kadalasan ng mga naka-CR 152 ay nagpapalit ng carb ng TMX 155 dahil naka 98 size yung main jet niya, 4 speed siya, 27mm yung carb niya, and 28mm yung intake valve. Sa XR200 naman, 102 yung main jet niya, 5 speed siya, 27mm yung carb, then 31mm yung intake valve. So almost the same kung titingnan mo sa Coffee Racer 152. Ang problema, napakaliit ng main jet, which is 90 lang. Kaya parang walang laman yung kinta natin. So sabi nila, gumagana yung main jet sa 3/4 tsaka sa full throttle. So sana, once na mapalitan natin to, ay mas lumakas yung ating motor. So ito na nga, no? Base kay Sir Fearnat James ng Classic Pinas, sa kanya tong chart na to, credits to you brother. Marami akong tutunan sa video niya. Subscribe din kayo sa kanya Classic Pinas sa YouTube tsaka sa Facebook. At yun na nga, since na-try na nila lahat ng main jet, ang suggested nila kapag naka-open carb ka is 108 or up to 105. Tapos kapag may airbox ka naman, 98 to 102. So tayo, tatry muna natin si 98 bago tayo, kung mabibitin tayo sa performance, possible tayong umakit ng 100 or 102. Pero feeling ko hindi na sakto na to si 98. Kaya simulan natin ang tutorial. At para nga may kabit natin ang main jet ng carburetor, kailangan natin baklasin ang carburetor. So sa pamamagitan ng pagtanggal na ito at na itong degrease na screw, pati na rin ng piston sa throttle, papuntang throttle, mabababa natin yung carburetor. So first step na gagawin natin is i-off muna natin ang ating fuel cap para huminto yung pagdaloy ng gas. Yung arrow na yan, itapat mo lang dun sa may tuldok para magsarado itong ating fuel cap papunta dun sa carburetor. So i-drain din natin yung ating carburetor. Madalas ito nakakalimutan ng ibang mekaniko. I-drain natin yan pare kasi sayang, at yung gasolina na yan, yun din yung gagamitin natin sa paglinis ng ating carburetor. Kasi 12,000 odo na tayo at hindi pa natin ito nabubuksan. Sa madaling salita, virgin pa to. Tayo ang unang-unang magbabaklas ng ating carburetor. So yun na nga, patuluin lang natin yan, itong drain plug. Kapag maulan, tips ko din, tapos natirikan kayo, minsan napapasukan lang yung hose na yan ng tubig, lalo na kapag may baha. So try nyo lang siya i-drain. After nun, babaklasin nga natin tong side cover natin sa pamamagitan ng screw. Alam nyo na yan, kaya ikakat ko na yung video. After nun, itong hose clip naman is tatanggalin natin. So ito, dito, hindi ko natatanggalin yung buo. Is gigilid ko na lang siya sa carburetor para matanggal ko, mahugot ko yung carburetor. Hindi ko na tanggalin ng buo yung air filter. So after nun, ito namang sa papuntang throttle cable, may piston yan dyan tsaka spring, may needle din. Ikutin nyo lang yan para matanggal. Tapos tanggalin nyo na yung digis na screw papunta dun sa ating makina. After nun, tatanggalin ko naman yung hose na kadugtong mula sa tangke papunta sa carburetor. Ito yun, no? So since na-off na nga natin yung fuel cap, wala nang tutulo dyan. Kapag natanggal nyo na nga yung carburetor, ito ang magiging itsura niyan. Yan, medyo madumi na yung ating carburetor, medyo kulay tae na siya, no? Hindi, joke lang. Sa loob, may nakikita tayong mga carbon deposit. Mukhang may ibang pinapagasan natin na madumi rin talaga ang kanilang mga gasolina, hindi pare-parehas. At kailan lang din tayo naglagay ng fuel filter. So, ang unang step natin pare, baliktarin mo yan. Tanggalin mo yung tatlong screw na yan. Yan. Pagkatanggal mo yung tatlong screw, yan yung main jet. Yan lang ang papalitan natin, wala nang iba. Nag-iisa lang yan. So para matanggal natin yan, kailangan nating
hawakan ng plies, yung nasa gitna. Tapos, i-screwdriver natin yung pinaka main jet, yung nasa ibabaw. Kapag ginawa nyo to pre, no, pwede nyo ring sabayan ng linis yung karburador. Kahit simpleng linis lang, mula doon sa may gasolina na i-drain nyo mula sa karburador. Pwede nyo gamitin yun, gamit lang kayo ng brush. Wala akong plies kaya vice grip yung ginamit ko, pero hindi ko dito nilak. Talagang inipit ko lang siya. So natanggal ko na yung main jet na luma, nabasag ko pa nga. So makikita nyo may tatak yan na 90 tapos 98. So sa pamamagitan ng toothbrush na hindi na ginagamit na puro tartar, joke lang. Linisan natin ng konti ang ating karburador. Ayan o, parang may tae pa nga yung loob. Nakakadiri, di ba? Hindi, joke lang. So, nakabit na natin yung main jet na 98. Binalik ko lang din yung screw niyan. Oras na para ibalik natin yung buong karburador. So, paano natin ibabalik step by step? Kakabit mo lang ulit yan, yung may screw na digis. Tapos, i-connect mo na rin yung hose, papunta dun, mula sa tangke, papunta dun sa karburador. Bago mo i-on yung fuel cap. Okay? Pag nakabit mo na yan, kabit mo na air filter, hose clip lang yon, higpitan mo. Tapos, ibalik mo na rin yung throttle cable. So, sa pagbalik ng throttle cable, para sa mga baguhan, kagaya ko, baka magkamali kayo, mahirap magkamali dito. Meron yan dalawang guhit, yung isa maiksi, yung isa yung mahaba. So itong maiksi, tatapat mo lang siya dyan sa may idle screw. Yan pare, kailangan magkatapat yan. Kapag yan nagkabaliktad, huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Para sa kaalaman nyo mga pare, first time ko itong ginawa, first time ko mga likot ng karburador. Matagal ko nang gustong gawin to, wala lang talaga akong oras at busy sa trabaho. Pero itong ginawa natin, first time yan lahat. So far, alam ko naman na kaya natin. At sa tulong nung tutorial na ginawa ni Brother Fearnot James, ay makukuha natin na mabuti yung ating mga destroy it yourself video. So again, itong maliit na kanalig, tapat mo sa idle screw pare. Suksok mo lang yan doon. Pasok mo yan. Pag ayaw pumasok, lawayan mo. O kaya, lagyan mo ng lubricant. Hindi, joke lang. Nakabit na nga natin pare, ng maayos lahat ng mga bagay-bagay. Iniisip ko pa nga baka meron ako nakalimutan. Meron kasing sobrang 3 tornilyo. Anyway, pare, yung liquid gasket nga pala kanina na naka-ready is in case of emergency lang na hindi natin maibalik yung gasket ng ating karburador. Kaya hindi natin siya nagalaw. Lalagay ko yung link kung saan ko nabili tong main jet natin. Sa halagang 52 pesos lang pare, meron ka ng 10 main jet. Ang pinili ko is yung B2. Ang pinakamataas niyang size is yung 98. Dahil yun talaga yung kailangan natin, 98 na main jet. Bago ko tapusin ito, video na ito, gusto ko magpasalamat sa Classic Pinas, kay Brother Fearnot James. Lahat ng tutorial na ginagawa ko is galing din sa mga video niya. Katulad ng EGR delete at ng kung ano-ano pang mga pinagagawa natin sa ating Cafe Racer 152. Shoutout sa'yo, Brother Fearnot James ng Classic Pinas. Mabuhay ka, brother. Maraming salamat.